Sa murang edad ng batang si Fabio, ay natuklasan na niya ang kakaibang lakas na meron siya. Kumpara sa isang normal na bata, ay natatangi ang lakas niya. Kaya niyang bumuhat ng isang troso at walang kahirap-hirap niyang napagsasabay na buhatin ang 2 timbang tubig kapag inuutusan siyang mag-igib ng kanyang inang si Elvira sa poso ng kanilang kapitbahay. Hindi yun naging lingid sa kaalaman ng mga tao sa lugar nila. Kaya naman, marami ang tuwang-tuwa at humahanga sa batang si Fabio. Ngunit ang kakaibang kakayahan na yon ni Fabio ay labis na tinututulan ni Elvira na gamitin niya sa dahilang hindi nito sinasabi. Isang umaga, napapalibutan si Fabio ng mga tao sa baryo nila habang sa tabi niya ay naroon ang isang malaking bato na halos kasing taas niya. Isang lalaki ang sumigaw at sinabi na kapag nabiyak ni Fabio ang batong yon gamit ang sarili niyang lakas, ay bibigyan siya nito ng isang supot na candy. Napatingin si Fabio sa mga nakapalibot sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang kasabik ang mga yon na makita siyang gumagamit ng kanyang pambihirang lakas. Patuloy sa pambubuyo ang mga tao kay Fabio hanggang sa tinignan na niya ang bato at saka siya huminga ng malalim. Inisip niya ang isang supot ng candy na ipinangako sa kanya, kaya naman mariin niyang ikinuyom ang isa niyang kamao at ubod lakas na nagpakawala ng isang malakas na suntok. Nagulat ang lahat nang mabitak sa gitna ang bato. Isang maikling katahimikan ang namayani bago nagkaroon ng masayang sigawan at palakpakan ang mga taong naroroon. Napangiti naman si Fabio. Natuwa siya sa reaksyon ng mga tao. Pero nagulat siya nang biglang dumating ang kanyang nanay na si Elvira na madilim ang muka. Tumayo si Elvira sa tabi ni Fabio at galit na tumingin sa mga taong naroroon. Kayong lahat, pwede bang tigilan niyo na ang anak ko? Hindi siya laruan, kaya't huwag niyo siyang ginagawang katatawanan at pampalipas ng oras niyo. Mga bwisit kayo! Marahas na inablot ni Elvira sa braso si Fabio at walang imik siya nitong hinila pauwi sa kanilang bahay. Pagdating nila sa bahay, ay padabog na isinara ni Elvira ang pinto at hinarap ang batang si Fabio. Fabio anak, bakit mo naman ginawa yun? Bakit mo sinusunod ang mga walang kwenta at kabuluhang sinasabi ng mga taong yun? Kasi po, sabi po nila, kapag nabiyak ko po yung bato, bibigyan daw po nila ako ng candy. Gusto nilang makita kung talagang malakas ako. Pinagbigyan ko lang naman po sila, Nay. Wala naman po masama ron, di ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi mo pwedeng ipakita ang kakaiba mong lakas sa ibang tao. Kapag palagi mong ginagawa yan, ay darating ang panahon, nakakatakutan ka ng lahat. Pero Nay, hindi naman po sila natatakot sa akin eh. Natutuwa pa nga po sila. Aliw na aliw po sila sa akin. Kasi iba po ko sa mga bata dito sa baryo. Umiling si Elvira. May lungkot na lumukob sa mga mata nito. Hindi nagtagal, lumapit ito kay Fabio at hinawakan siya sa magkabilaang balikat. Fabio, makinig ka. Bata ka pa, kaya natutuwa pa sila sa'yo. Pero pagdating ng araw, anak, hindi na sila matutuwa sa'yo. Mag-iiba na ang tingin ng lahat sa'yo. Magtataka sila, matatakot, at baka pagdudahan ka pa nila, anak. Alam mo ba kung anong iniisip ng mga tao sa isang tao may kakaibang lakas? Ano po, Nay? Iniisip nila na gumagamit ito ng kapangyarihang itim. At kapag ganun ang iniisip nila, ay magagalit at matatakot na silang lahat sa iyo, anak. Anak, kaya nakikiusap ako. Simula ngayon, pinagbabawalan na kitang gamitin ang kakaibang lakas sa kahit na anong bagay.
Nagkakaintindihan ba tayo, Fabio? Pero Nay, Nagkakaintindihan ba tayo, Fabio? Mangako ka sa akin, anak, na hindi mo nagagamitin ang kakaiba mong lakas na yan. opo, nangangako po ko. Labag man sa kalooban, ay pumayag na lamang si Fabio sa gustong mangyari ng nanay niya. Nagtataka siya kung bakit gano'n na lang kalaki ang takot ng kanyang ina. Naisip niya na ano pang silbi ng lakas niya kung hindi rin naman niya magagamit yon. Lumaki si Fabio sa isang maliit na baryo na malapit sa paanan ng isang aktibong bulkan. Sa edad niyang yon ay sadyang naiiba siya sa ibang bata. Hindi siya nagkakasakit, hindi nakakaramdam ng pagod at higit sa lahat ay sadyang napakalakas niya. Nakatira sila ng kanyang nanay sa isang bahay na gawa sa kahoy at pawid. Ang nanay ni Fabio na si Elvira ay isang labandera lamang. Bukod doon ay nagtatanim din ito ng mga gulay sa kanilang maliit na bakuran. Minsan, tinanong ni Fabio ang kanyang ina habang kumakain sila ng nilagang kamote para sa kanilang hapunan. Nay, tanong lang po, sino po ba ang tatay ko? Hindi mo na kailangan malaman yon, anak. Pero Nay, lahat po ng kalaro ko, meron pong tatay eh. Ako lang po ang wala. Sabi po nila, napulot nyo lang daw po ako sa putikan. At naniniwala ka naman sa kanila, anak. Hindi mo kailangan ng tatay para mabuhay. Kaya kitang buhayin ng ako lang, Fabio. Hala, sige. Umain ka na dyan at tama na ang pagtatanong mo tungkol sa tatay mo. Alam ni Fabio na mahal siya ng kanyang ina, pero hindi niya maiwasang makaramdam na para bang may kulang talaga sa buhay niya. Sa tuwing makikita niya ang ibang bata na naglalaro kasama ang mga tatay ng mga ito, ay may bahagi ng kanyang puso na humihiling na sana ay meron din siyang kalaro na tatay. Sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng nanay ni Fabio na huwag niyang gamitin ang kanyang pambihirang lakas, ay palihim pa rin ginagamit yun ni Fabio. Hindi para magpasikat, kundi upang kumita ng pera. Dahil tuwing hapon, pagkatapos ng gawain sa bahay, ay pumupunta siya sa ilog kung saan may mga kalalakihang naghahakot ng malalaking bato. Tumutulong siya sa mga yon kapalit ang maliit na halaga ng pera. May ilang tao rin na nagpapabuhat sa kanya ng ibang mabibigat na bagay, gaya ng troso, gamit sa bahay at kung ano-ano pa, at sinisingil niya ang mga yon. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalaki ang naiipong pera ni Fabio. Itinatago niya yon sa isang lumang lata na nasa ilalim ng kanyang papag. Hindi siya nag-iipon para sa sarili, kundi upang makabili siya ng bagong tsinelas para sa nanay niya. Napansin niya kasi na butas na ang tsinelas ng nanay Elvira niya at sobrang luma na nun. Alam niya na may pambili naman ng tsinelas ang nanay niya, pero mas pinipili nitong huwag bumili dahil mas inuuna nito ang mga gastusin nila sa bahay gaya ng pagkain. Isang hapon, masiglang pumasok si Fabio sa bahay nila mula sa pakikipaglaro sa labas. Ngunit nawala ang saya niya nang makita niya ang kanyang ina na nakatayo sa tabi ng lamesa. Hawak nito ang lumang lata na pinag-iipunan niya ng pera. Bukas yun at nakalatag sa ibabaw ng lamesa ang mga baryang matagal na niyang iniipon. Pansin niya ang galit sa mukha ng kanyang ina. Nay, bakit niyo po binuksan ang alkansya ko? Fabio, sabihin mo, saan galing ang mga pera na ito? Nanuyo ang lalamunan ni Fabio. Alam niyang wala na siyang ligtas. Hindi niya inakalang matutuklasan ng kanyang ina ang kanyang sikreto bago pa niya ito maibili ng bagong tsinelas.
Nay, nag-iipon lang po kasi ako eh. Paano ka makakapag-ipon ng pera? Wala ka pang pasok sa eskwela, kaya hindi kita binibigyan ng baon. Saan ka kumukuha ng pera, Fabio? Napayuko si Fabio. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang ina. Alam niyang hindi siya marunong magsinungaling, pero nag-isip pa rin siya ng dahilan na hindi siya mapapagalitan ng kanyang ina. Wag na wag kang magsisinungaling sa akin, Fabio. Hindi kita tinuruan na maging sinungaling. Sabihin mo sa akin ng totoo. Saan galing ang mga bariyang ito? Nay, ang totoo po, nagtatrabaho po ako. May mga tao pong nagbabayad sa akin para tumulong po sa pagbubuhat ng mga bato sa ilog. Ginagamit mo na naman ang lakas mo. Nang marinig ni Elvira ang pag-amin ni Fabio, ay lalo itong nag-apoy sa galit. Hindi na nito napigilan ang sarili at agad nitong kinuha ang isang patpat na nakasandal sa dingding at lumapit kay Fabio. Ilang beses ko ba sinasabi sa'yo na huwag mong gagamitin ang lakas mo, Fabio? Napakatigas ng iyong ulo! Bago pa makatakbo si Fabio, ay bumagsak na ang unang palo sa kanyang braso. Napangiwi siya sa sakit, ngunit hindi siya lumaban sa kanyang ina, hanggang sa naging sunod-sunod na ang hagupit ng patpat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nang dahil sa labis na sakit, ay umatungal na si Fabio ng pag-iyak. Nay, tama na po! Tama na po, Nay! Ang sakit-sakit na po! Hindi na po ako ulit, Nay! Tama na po! Ngunit hindi huminto si Elvira. Patuloy lang ito sa pagpalo kay Fabio. Bakit man tigas-tigas ng ulo mo, ha? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko sa'yo? Ilang ulit kong sasabihin na huwag mong gagamitin ang lakas mo! Nay, para naman po sa inyo ang perang yun eh. Gusto ko po kayong bilan ng tsinelas. Kasi sira na po ang tsinelas nyo. Sa sandaling yon, ay biglang natigilan si Elvira sa pagpalo kay Fabio. Nabitiwan ito ang patpat at para bang nawalan ito ng lakas. Nanghihina itong napaupo sa sahig hanggang sa tuluyang bumagsak na ang mga luha nito. Nay, alam ko po kasi na hindi niyo po bibilan ang sarili niyo ng tsinelas. Kahit sira na po, ginagamit niyo pa rin po. Kaya ako na lang po nag-iipon para mabili ko po kayo. Fabio, anak, hindi mo kailangan gawin ito eh. Ayokong gamitin mo ang kakaiba mong lakas dahil gusto kitang protektahan. Sana'y naiintindihan mo ko, anak. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Fabio. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung bakit gano'n na lamang ang takot ng kanyang ina sa paggamit niya ng kakaiba niyang lakas. Simula nang mangyari yon, ay hindi na muling ginamit pa ni Fabio ang kanyang kakaibang lakas. Kahit pa may mga pagkakataong gusto niyang ipakita yon, ay mas pinili niyang pigilan ang sarili. Ayaw niyang masaktan ulit at ayaw niya nang magalit ulit ang nanay niya sa kanya. Lumipas ang mga taon. Mula sa isang batang masigla at mahilig makipaglaro, ay naging isang responsableng binata na si Fabio. 12 taon ang lumipas at wala na siyang ibang inaatupag kundi ang pagtulong sa kanyang ina. Maagang bumangon si Fabio upang tumulong sa pagtatanim ng gulay sa kanilang maliit na lupain sa likod ng bahay. Siya ang nagbubungkal ng lupa, nagdidilig ng mga tanim at nag-aalaga sa mga hayop na nagbibigay sa kanila ng kabuhayan. Ang kanyang ina naman ang nag-aayos ng aning gulay. Inilalagay nito ang mga gulay sa bilao at inihahanda para ipagbenta. Sa umaga ay naglalakad si Fabio sa kanilang baryo na bitbit ang bilao ng sariwang gulay. Kilala na siya ng mga tao roon bilang isang masipag at mabait na binata na laging may ngiti sa labi
habang nag-aalok ng mga paninda niyang gulay. Isang gabi, magkasalong kumakain ng hapunan sina Fabio at Elvira. Ginisang gulay at tuyo ang kanilang ulam. Karaniwang ganoon ang kanilang hapunan, pero para kay Fabio ay ayos na ang ganoon kaysa sa wala silang makain na mag-ina. Habang kumakain ay panay ang sulyap ni Fabio sa kanyang ina dahil may nais siyang sabihin dito, ngunit kulang siya sa lakas ng loob. Hindi nagtagal ay nagsalita na siya dahil alam niya na dadalhin niya yon hanggang sa kanyang pagtulog. Nay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo eh. Matagal ko na po kasing iniisip to. Nay, ano po kasi, gusto ko po sanang mag-aral ng kolehiyo. Kahit 2 taong kurso lang po. Kahit po vocational. Basta may mapasukan po akong trabaho balang araw. Fabio anak, alam mo namang wala pa tayong pera para sa ganyan. Ang kinikita natin sa gulay ay sakto lamang sa pang-araw-araw natin. Paano natin pagkakasyahin yon kung mag-aaral ka pa sa kolehiyo? Napayuko na lang si Fabio. Alam niyang yon ang isasagot ng kanyang ina, pero hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Nay, meron po palang perya sa bayan ngayon. Nakita ko po kanina sa may palengke, yung mga tarpaulin po nila. May mga nagpapalabas daw puro na mga taong may kakaibang kakayahan. Mga malalakas, malalambot ang buto, o kaya yung mga parang hindi normal ang katawan. Naalala ko lang po, Nay. Ano po kaya kung subukan ko pong magtrabaho ron? Hindi po ba nung bata po ko ay meron po akong kakaibang lakas? Baka magamit ko po yun, Nay, para kumita po ng pera at makapag-ipon para po sa pag-aaral ko. Fabio, hinding-hindi mo kailangan gawin yan. Ano sa tingin mo mangyayari kung ipapakita mo ulit sa mga tao ang kakaiba mong lakas? Papalakpakan ka? Hahangaan ka? Hindi. Gagawin lang nilang katatawanan ang sarili mo. Tatawagin kang halimaw. Napakuyom ang mga kamao ni Fabio dahil sa sinabi ng kanyang ina. Pero Nay, maganda naman po ang intensyon ko sa paggamit ko ng kakaiba kong lakas eh. Hindi naman po ako magnanakaw o mga argabyado ng ibang tao. Gusto ko lang po talagang makapag-aral, Nay. At kung ang paraan lang po para magawa ko yun ay gamitin ang lakas ko, ay bakit hindi ko po pwedeng gawin yun? Matagal mo nang hindi ginagamit ang kakaiba mong lakas, Fabio. At gusto kong habang buhay mo lang gawin yan. Hindi mo kailangan ipakita yan sa kahit na sino. Napatingin si Fabio sa kanyang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hanggang sa oras na yon ay hindi niya lubos maunawaan. Para bang may nakikita itong panganib na hindi niya nakikita. Nang gabing yon, hindi na muling nagsalita pa si Fabio tungkol sa kanyang pangarap na makapagpatuloy sa pag-aaral dahil alam niya na palagi na lang siyang kokontrahin ng kanyang ina. Isang umaga na matindi ang sikat ng araw, basa na ng pawis ang damit ni Fabio. Abala sila ng kanyang nanay sa pagtatanim ng mga bagong binhi ng gulay sa kanilang taniman. Habang inaayos ni Fabio ang isang hanay ng tanim, ay nagsalita si Elvira nang hindi tumitingin sa anak. Narinig mo na ba ang balita sa kabilang baryo? Hindi pa, Nay. Bakit po? Ano po bang nangyari sa kabilang baryo? May nahuli na naman po ba ng asawa na nangangaliwa? O may nag-away dahil po sa tsismis? Wala sa mga sinabi mo. May mga umaataking aswang daw doon, anak. Ilang gabi nang may nawawalang tao. Yung iba naman, natatagpuan nga pero patay na. Tapos parang nilaparaw ng isang mabangis na hayop. Pero Nay, totoo po ba ang mga aswang? Totoo ang aswang, Fabio. Hindi lang aswang, pati ang mga engkanto, lamang lupa at kung ano-anong nilalang na mahirap paniwalaan. Napatingin si Fabio sa kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit pero parang may ibang bigat ang boses nito.
Nay, bakit po parang siguradong sigurado po kayong totoo sila? Nakakita na po ba kayo ng mga ganong nilalang? Hindi lang mga ganong nilalang ang nakita ko, anak. Ano pa po ang nakita nyo, Nay? Huwag ka na magtanong. Basta totoo sila. Sinabi ko lang yun sa'yo para mag-ingat ka, anak. Dahil hindi malabong mapunta rin dito ang mga aswang na yon. Huwag ka na magpapagabi sa labas, ha? Ang hilig mo pa namang tumambay sa may paanan ng bulkan. Hindi na muling nagtanong pa si Fabio, pero sa loob-loob niya ay may bumangong kuryosidad. Sa paraan kasi ng pagsasalita ng nanay niya, ay tila may malaki itong kaalaman sa mga nilalang na binanggit nito. Nagpatuloy na lamang si Fabio sa pagtatanim, ngunit isang bagay ang biglang pumasok sa utak niya. Natigilan siya at napatingin sa kanyang ina. Napawisan na rin habang patuloy na nagtatanim ng binhi. Nay, ang tatay ko kaya? Kailan ko po kaya siya makikita? Napahinto si Elvira sa kanyang ginagawa, ngunit agad din itong kumilos muli at sumagot nang hindi siya tinitignan, na parabang ayaw nitong magtama ang kanilang mga mata. Huwag ka nang umasa, Fabio. 21 taon kang nabuhay nang wala siyang pakialam sa'yo. Ayos ka naman, hindi ba? Lumaki ka naman at humihinga ka pa rin hanggang ngayon. Nay, hindi naman po ibig sabihin na dahil lumaki akong wala siya, ay dapat habang buhay ko na po siyang hindi makilala. Hindi ko naman po kayo iiwan kung sakaling makilala ko po siya. Kung yun po ang inaalala nyo. Nay, gusto ko lang po talaga siyang makita. Bakit ba kasi bigla mong naisip yan, ha? Ano bang mapapala mo kung makikilala mo siya? May maitutulong ba siya sa pagpapalaki ko sa'yo? Ni anino niya, hindi mo nakita. May karapatan naman po siguro ako malaman kung sino siya o nasan siya, Nay. Kaya Nay, pakiusap naman po. Sabihin niyo po sa akin kung paano ko po siya makikita. Sabihin niyo po sa akin ang totoo, Nay. Kung gusto mo ng totoo, Fabio, sige. Eto ang katotohanan. Patay na ang tatay mo. Kaya tumigil ka na sa pangarap mong makikita mo pa siya. Napalunok si Fabio. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Maya-maya ay umiling siya habang nangingilid ang luha. Hindi po ako naniniwala. Kung patay na siya, saan po siya nakalibing? Hindi siya rito nakalibing. Nang mamatay ang tatay mo, ay kinuha ng pamilya niya ang katawan niya. At doon siya inilibing sa probinsya nila na malayo rito. Kaya ang gusto ko, simula ngayon anak, ay tumigil ka na sa ilusyon mong magkita pa kayo ng walang kwenta mong ama. Magsasalita pa sana si Fabio, pero biglang tumayo si Elvira at malalaki ang mga hakbang na naglakad ito palayo. Iniwan ito si Fabio na mag-isa sa gitna ng kanilang taniman. Sa kabila ng sinabi ng kanyang ina, tila ayaw tanggapin ng puso ni Fabio na patay na ang kanyang ama. Tila may parte ng utak niya na nagsasabi na sinabi lang yon ni Elvira para huminto na siya sa pagtatanong. Isang umaga, maagang nagising si Fabio. Agad niyang inayos ang mga gulay na ilalako niya para sa araw na yon. Matapos mag-almusal, ay sinimulan na niya ang paglalako ng mga gulay. Isang umpukan ng mga tao ang nakita niya. Lumapit siya roon upang alokin ng gulay ang mga tao. Pero napahinto siya nang marinig ang pinag-uusapan ng mga taong naroroon. Ayon sa isang babae, ay pinasok daw ng mga aswang ang bahay ni Mang Lando kagabi. Tanging si Manlando lang daw ang nakaligtas at napatay ng mga aswang ang asawa at 2 nitong anak na parehas lalaki. Napalunok si Fabio at naramdaman niya ang panlalamig ng buo niyang katawan. Kahapon lang ay nakita pa niyang naglalakad ang asawa ni Mang Lando na si Aling Marta kasama ang 2 anak nito doon sa may simbahan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Fabio at agad siyang umuwi. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay nadatnan niyang abala ang kanyang ina sa pagsisiga ng tuyong daon at sanga
sa harapan ng kanilang bakuran. Oh, Fabio anak, ano't bumalik ka kagad nang hindi ka yata nakakabenta? May nakalimutan ka ba? Nay, totoo nga pong sinabi nyo na darating po ang araw na mapupunta po dito sa baryo natin ang mga aswang. Anong ibig mong sabihin, anak? Nay, narinig ko po dun po sa kwentuhan ng mga tao na pinasok daw po ng mga aswang ang bahay ni Mang Lando. Tapos, si Mang Lando lang daw po ang nabuhay. Diyos ko, mabagin langit. Nakakakilabot naman yan, anak. Kaya nga't simulat sa pool, sinasabi ko na sa iyo, Fabio, wag na wag kang lalabas tuwing gabi. Wag kang tatambay sa kung saan-saan. Dahil hindi natin alam kung sino ang susunod nilang magiging biktima. Napatingin si Fabio sa paligid. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot sa baryo kung saan siya isinilang at lumaki. Pakiramdam niya tuloy, simula sa araw na yon, ay hindi na magiging normal ang kanilang mga gabi. Natakot siya na baka sa mga susunod na gabi ay bahay naman nila ang pasukin ng mga aswang na kumitil sa buhay ng pamilya ni Mang Lando. Mula nang umatake ang mga aswang sa pamilya ni Mang Lando, ay nagsimula na ang lagim sa baryo ni na Fabio. Halos gabi-gabi ay may mga bahay na bigla na lang pinapasok ng mga aswang. Sa umaga naman ay may bangkay na nakikita na gutay-gutay ang katawan at halos wala ng dugo. Dahil sa matinding takot, nagdesisyon ang mga taga-baryo na gumawa ng iba't ibang paraan upang protektahan ang kani-kanilang mga sarili. Isa sa mga pinakakaraniwang paniniwala ay ang asin na pinaniniwala ang kinatatakutan ng mga aswang. Kaya bago dumilim ay makikita ang bawat pamilya na naghahagis ng asin sa paligid ng kani-kanilang mga bahay. At maging sa bintana at pintuan ay naglalagay ang mga ito. Nagsimula yung isang malawakang ritual na isinasagawa tuwing palubog na ang araw. Hindi rin naging kampante sina Fabio at Aling Elvira. Matapos makarinig ng usap-usapan sa bayan na ang buntot ng pagi ay mabisang pantaboy ng aswang, ay agad na bumili si Aling Elvira ng isa. Isinabit nito ang buntot ng pagi sa pintuan ng kanilang bahay, katabi ng bawang at isang lumang krus na yari sa kahoy. Kahit papano, siguro naman ay hindi na tayo papasukin ng mga halimaw na yon. Nakakatakot na talaga rito sa baryo natin, anak. Kung may ibang lugar lang sana tayo mapupuntahan, ay doon na tayo. Pero wala. Sana nga, Nay, gumana yan. Kasi kung makakapasok pa po sila rito, ay sayang naman po ang binili niyong buntot ng pagi kung wala naman palang epekto. Walang kaso ang gumastos, anak, kung buhay naman natin ang nakasalalay. Habang tinititigan ni Fabio ang buntot ng pagi na nakalaylay sa pinto, ay hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung hanggang kailan sila mabubuhay ng ganun na palaging nangangamba at natatakot sa tuwing sasapit ang gabi. Hindi na rin niya mabilang kung ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos dahil sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay naiisip niya na baka may aswang sa labas ng bahay nila at kailangan niyang wag matulog para masiguro ang kaligtasan nilang mag-ina. Kinagabihan, tahimik ang buong baryo sa loob ng bahay ni na Fabio at mahimbing siyang natutulog habang nasa tabi niya ang kanyang ina. Kapwa sila pagod dahil sa maghapong pagtatanim ng mga gulay. Ngunit ang katahimikan ay biglang nagambala ng malalakas na sigawan mula sa labas. Nagising si Fabio sa malakas na sigaw mula sa kanilang kapitbahay. Bumangon siya at tumingin sa kanyang ina na nagising din. Mabilis silang lumapit sa bintana at sinilip ang pinagmumulan ng kaguluhan. Napasinghap si Fabio nang makita niya ang mga aswang na nasa bubong ng kanilang kapitbahay na si Mang Temyong. Meron ding mga aswang na nakaabang sa paligid ng bahay. Hindi na nag-isip si Fabio at lumayo na siya mula sa pagkakasilip sa bintana. Nagtungo siya sa kusina
at kinuha ang bagong hasang itak. Malalaki ang mga akbang na tinungo niya ang pinto. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, ay mahigpit siyang hinawakan ni Aling Elvira sa braso. Fabio anak, anong gagawin mo? Bakit may dala kang itak? Nay, tutulungan ko po sila. Hindi natin sila pwedeng hayaang mamatay sa kamay ng mga halimaw na yun. Mas sinigpitan pa ni Elvira ang hawak sa anak. Kita sa mukha nito ang matinding takot at pag-aalala. Nahihibang ka na ba anak? Alam mo bang pagpapakamatay ang gagawin mo? Ano ba magagawa mo laban sa mga aswang? Mag-isip ka nga. Pero Nay, wala ba tayong gagawin? Dito lang ba tayo sa loob ng bahay natin habang pinapatay nila mga kapitbahay natin? May nakikita ka bang ibang lumalabas para tumulong? Wala, hindi ba? Dahil takot din ang lahat anak. Alam nilang mamamatay lang sila kapag kinalaban nila mga aswang. At kung lalabas ka, sigurado ako na pati ikaw ay papatayin nila. Nanginig ang mga kamay ni Fabio habang mahigpit na hawak ang itak. Alam niyang tama ang nanay niya, ngunit sa labas ay patuloy pa rin ang pagsigaw ng kanilang mga kapitbahay. Pakiramdam niya ay nadudurog ng unti-unti ang puso niya habang naririnig niya ang paghingi ng tulong ni Mang Temyong at ng pamilya nito. Kung gano'n, anong gagawin natin? Manunood na lang po ba tayo habang pinapatay nila mga kapitbahay natin? Wala tayong ibang magagawa anak, kundi ang manatili rito at magdasal. Dahan-dahang ibinaba ni Fabio ang itak. Pakiramdam niya ay hindi kaya ng konsensya niya na hindi tulungan si Mang Temyong, lalo na't napakabait ng pamilya nito sa kanila. Lumapit si Elvira sa maliit nilang altar at sinindihan nito ang nag-iisang kandila na naroroon. Walang nagawa si Fabio kundi ang lumapit sa nanay niya. Sabay silang lumuhod sa harapan ng altar upang manalangin. Ama naming nasa langit, iligtas mo po kami sa mga aswang at huwag mo pong hayaan na mapasok nila ang aming tahanan. Iligtas niyo rin po ang pamilya ni Mang Temyong na kasalukuyan pong inaatake ng aswang. Sana po ay makaligtas sila. Sana po ay matapos na ang bangungot na ito sa aming baryo, Panginoon. Kami po ay nagsusumamo sa inyo, Panginoon. Iligtas niyo po kaming lahat. Patuloy na nagdarasal pa rin si Aling Elvira. Ngunit kahit na anumang pilit ni Fabio na ituon ng isip sa panalangin, ay hindi niya magawang baliwalain ang mga sigaw na nagmumula sa bahay ni Mang Temyong. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata at pilit niyang itinuon ang atensyon sa pakikinig sa boses ng kanyang ina na paulit-ulit na bumibigkas ng panalangin. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, mas lalo lamang naninindig ang balahibo ni Fabio. Mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Para bang may isang tinig na bumubulong sa kanya na nagsasabing hindi siya maaaring manatili roon at walang ginagawa. Hanggang sa hindi na talaga napigilan ni Fabio ang sarili at mabilis siyang tumayo mula sa pagkakaluhod. Mabilis niyang kinuha ang itak, pero nang palabas na siya ng pinto ay humarang kagad sa kanya si Aling Elvira. Fabio, bakit ba hindi ka marunong makinig sa akin? Nay, hindi ko kayang walang gawin. Hindi ko kayang hayaan lang si Mang Temyong na patayin ng mga aswang. At anong magagawa mo laban sa mga aswang, anak? Gusto mo rin bang mamatay? Huminga ng malalim si Fabio. Alam niyang pagsasayang ng oras o magpapaliwanag pa siya sa kanyang ina. Magpatuloy na lang po kayo sa pagdarasal, Nay. Ipagdasal niyo po na manalo po ako sa mga aswang at makauwi ako ng buhay dito. Hindi, Fabio. Hindi ka lalabas ng bahay. Dito ka lang. Nanay mo ko at ako ang susundin mo. Ngunit hindi na ito pinakinggan ni Fabio. Agad lumabas ng kanilang bahay habang mahigpit na hawak ang itak. Fabio! Fabio, bumalik ka rito! Fabio! Pero hindi na lumingon pa si Fabio sa kanyang ina. Hindi na siya maaaring umatras. Habang patuloy ang sigawan sa bahay ni Mang Temyong, ay naisip niyang panahon na para ipakita kung sino siya
at kung ano ang kaya niyang gawin. Mabilis na naglakad si Fabio papunta sa harapan ng bahay ni Temyong. Naririnig pa rin niya ang mga sigaw ng mag-anak mula sa loob na halos mawalan na ng pag-asa. Alam niyang wala nang ibang tutulong sa mga ito kung hindi siya. Nang makalapit si Fabio sa bahay ni Temyong ay agad niyang napansin ang dalawang nilalang na nakadapa sa bubungan ng bahay. Ang kanilang mga mata ay pula at ang mahahabang kuko ng mga yon ay nakaumang sa bubong na tila anumang sandali ay handa ng sumalakay ang mga yon. Sa magkabila ang gilid naman ng bahay ay may dalawa pang aswang na nag-aabang. "Hoy! Mga pangit na aswang! Ako ang harapin nyo! Bumaba kayo dyan!" Napalingon ng 4 na aswang kay Fabio. Napangisi ang isa at lumabas ang dila nito na parang ahas. At sa isang iglap ay magkakasabay na sumalakay ang 4 na aswang kay Fabio. Mabilis na umatras si Fabio. Ang dalawang aswang mula sa bubong ay sumugod mula sa itaas, habang ang dalawa naman ay parang mga aso na naglalakad papunta sa kanya gamit ang mga paa at kamay ng mga ito. Nagawang iwasan ni Fabio ang naunang aswang na sumugod mula sa harapan niya at agad niya itong tinaga sa likod. Narinig niya ang matinis na sigaw ng aswang nang bumaon ang talim ng itak sa laman nito. Agad niyang ibinaon ng itak sa dibdib ng aswang na agad nitong ikinamatay. Napasigaw sa gulat si Fabio nang may sumunggab sa kanyang likuran. Siniko niya ito ng malakas sa tagiliran at bumagsak ito sa lupa. Mabilis siyang lumingon at hinawakan niya ito sa leeg gamit ang isang kamay. Habang hawak ni Fabio ang aswang ay may naramdaman siyang kakaiba. Nang dumikit ang balat niya sa halimaw ay napasigaw ito at naramdaman niyang umiinit ang palad niya. Nagpumiglas ang aswang na parabang napapaso ito sa palad ni Fabio. Labis na nagimbal si Fabio sa kanyang natuklasan, pero wala siyang oras para mag-isip. Isa pang aswang ang biglang sumunggab sa kanya mula sa kaliwa. Nakabuka ang bibig nito ng malaki at handa na siyang sagpangin. Mabilis siyang umiwas at iniharang niya ang aswang na hawak niya. Tumama rito ang aswang na susunggab sana sa kanya. Mabilis niyang tinapos ang buhay ng dalawang aswang gamit ang kanyang matalas na itak. Parehas niyang nilaslas ang leeg ng mga yon. May pagtatakang tinignan ni Fabio ang mga palad niya. Ramdam niya pa rin ang init na nagmumula roon. Kaya nang umatake ang natitirang aswang, ay hinawakan niya ang muka nito at nangisay ito habang sumisigaw. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon at paulit-ulit niyang sinaksak sa tiyan ang aswang hanggang sa binawian na yon ng buhay. "Ha! Mga siraulo kayo! Mga anak kayo ng teteng! Wala pala kayong binatbat sa akin eh! Ang hihina niyo pala eh! Partida pa yan ha! 4 kayo! Mag-isa lang ako!" Hingal na hingal si Fabio. Ang paligid ay nabalot ng dugo mula sa mga aswang, hanggang sa naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Nang lumingon siya, ay nakita niya ang mga tao na nakasilip sa bintana ng kani-kanilang mga bahay. Meron ding mga nakadungaw sa mga pintuan. Tila hindi makapaniwala ang mga yon sa ginawa ni Fabio. Napayuko si Fabio at mabilis siyang naglakad pabalik sa bahay nila. Puno ng dugo ang katawan at damit niya mula sa mga aswang. Ngunit sa kabila ng matinding laban, ni isang galos ay wala siyang nakuha. Pagkapasok ni Fabio sa bahay nila, ay bumungad kagad sa kanya ang malamig at matalim na tingin ng kanyang ina na si Aling Elvira. Hindi ito kumikibo, ngunit ramdam niya ang bigat ng tingin nito sa kanya. Sana masaya ka sa ginawa mo, Fabio. "Ano ba dapat kong maramdaman, Nay? Hindi ba dapat masaya po ako kasi nailigtas ko si Temyong at napatay ko pa ang 4 na aswang?" Oo nga, napatay mo nga sila. Pero ginamit mo naman ang kakaiba mong lakas. Hindi ba?
Bata ka pa lang ay pinagbawalan na kitang gamitin yan sa kahit na anong paraan. Napakatigas talaga ng ulo mo. At ano naman po masama ron, Nay? Hindi ba dapat nating ipagpasalamat na kaya kong lumaban sa mga halimaw na yun? Alam mo bang nakita ka na maraming tao, anak? Alam mo bang nagtataka na naman sila kung bakit napakalakas mo, Fabio? Bakit ba ang iniisip niyo, Nay, ay ang sasabihin ng ibang tao? Hindi ba dapat masaya kayo na may nailigtas akong buhay? Napatingin sa kanya si Aling Elvira. Ngunit hindi ito sumagot. Pero oo nga, Nay. Gusto kong malaman. Bakit nga ba ako malakas? Alam kong alam niyo po ang sagot sa tanong kong ito. Bata pa lang po ako ay ganito na ako. Hindi niyo man lang sinubukang ipaliwanag sa akin kung bakit ako kakaiba. Ngayon, Nay, panahon na po siguro. Sabihin niyo po sa akin, bakit nga ba, Nay? Bakit ako malakas? Nanatiling tahimik si Aling Elvira. Halata sa mukha nito na may gusto itong sabihin. Ngunit sa huli ay napabuntong hininga na lamang ito at tumalikod. Tinawag ito ni Fabio pero hindi siya nito nilingon at diretso itong pumasok sa kanilang kwarto sabay sarado ng pinto. Napakuyom ng kamao si Fabio. Alam niyang may hindi sinasabi sa kanya ang nanay niya. Ramdam niyang alam nito kung bakit bata pa lang siya ay taglay na niya ang kakaibang lakas na yon. Kinaumagahan sa almusal ay walang imikan sina Fabio at Aling Elvira. Palihim na sinusulyapan ni Fabio ang kanyang ina at nakita niyang nakayuko ito at tila walang balak na makipag-usap. Napabuntong hininga siya. Alam niyang hindi pa rin ito nagustuhan ang ginawa niyang pakikipaglaban sa mga aswang. Nabasag ang katahimikan sa katok sa kanilang pinto. Tumayo si Fabio at binuksan niya ito. Bumungad sa kanya si Mang Temyong na may dalang dalawang plastik na may laman na mga isda at karne ng baboy. Fabio, tanggapin mo sana ito. Alam kong hindi sapat ang mga ito para tumbasan ang ginawa mong pagliligtas sa amin. Pero ito lang kasi ang kaya naming ibigay sa iyo, kapalit ng ginawa mo para sa akin at sa aking pamilya. Aba, Mang Temyong, hindi niyo na po kailangan gawin to. Hindi po ako humihingi ng kapalit sa pagtulong ko po sa inyo kagabi. Bukal po sa loob kong ginawa kong yun. Fabio, hayaan mo na ako sa pagbibigay ko ng mga ito sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na kami ng pamilya ko ngayon. Utang namin sa iyo ang buhay namin. Sa narinig na yon, ay gumaan ng gusto ang pakiramdam ni Fabio. Noon lang siya nakatanggap ng ganong klaseng pagpapahalaga. Napagtanto niya na baka sumama pa ang loob ni Mang Temyong kapag hindi niya tinanggap ang dala nito, kaya't kinuha na niya ang mga yon sa matanda. Kung mapilit po kayo maraming salamat po, Mang Temyong. May pang-ulam na po kami nito ni Nanay mamayang tanghali at gabi. Muling nagpasalamat si Mang Temyong kay Fabio bago ito umalis. Sinundan niya ng tingin ang papalayong matanda. Kusang sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Hindi nagtagal ay bumalik na si Fabio sa pagkainan para ituloy ang pag-aalmusal. Napansin niya na tahimik pa rin ang kanyang ina. Hindi man lang ito tumitingin sa kanya, pero ipinagdasal niya na sana ay magbago na ang damdamin ng nanay niya sa paggamit niya ng kakaiba niyang kakayahan matapos nitong marinig ang mga sinabi ni Mang Temyong sa kanya kanina. Sa mga sumunod na gabi ay patuloy na lumaban si Fabio sa mga aswang na sumasalakay sa kanilang baryo. Nilabanan niya at pinatay ang mga aswang na umaatake sa kanilang baryo at sa mga tao. Hindi na siya pinigilan pa ni Aling Elvira, ngunit ramdam niyang hindi pa rin ito sang-ayon sa ginagawa niya. Sa bawat laban na kinakaharap niya, lalong lumalakas ang loob ni Fabio at mas lalo pa siyang lumalakas. Dahil sa kabayanihan ni Fabio ay hinangaan siya ng mga tao. Halos araw-araw
ay may nag-aabot sa kanila ng pagkain, pera at iba't ibang bagay bilang pasasalamat. Palagi rin niyang naririnig ang mga papuri tungkol sa kanyang katapangan. Kalaunan, kinilala ng kanilang kapitan ang kanyang ginagawa at pinarangalan pa siya sa harap ng buong baryo. Bukod sa pera na ibinigay sa kanya ng kapitan nila, ay kinausap din siya nito upang pangunahan niya ang pagsasanay sa ilang kalalakihang nais din lumaban sa mga aswang. Isang gabi na kumakain ng hapunan sina Fabio at Aling Elvira. Sa mga nakalipas na araw ay nasanay na si Fabio sa hindi pagpansin at pag-imik ng nanay niya sa kanya. Ngunit sa gabing yon ay labis siyang nagulat nang bigla siyang kinausap ng kanyang ina. Fabio anak, ang totoo, natutuwa ako sa mga papuring natatanggap mo mula sa ating mga kababaryo. Ang daming nagsasabi sa akin na ang swerte ko kasi ikaw ang anak ko. Bilang nanay mo, gusto kong malaman mo anak na sobra kitang ipinagmamalaki. Napahinto si Fabio sa pagsubo ng pagkain at napatingin ito kay Aling Elvira. Nagulat siya dahil hindi niya inasahan ang mga salitang yon mula rito. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanya at unti-unting gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi. Nay, salamat po. Hindi niyo po alam, Nay, kung gaano po ako kasaya na malaman po na proud po pala kayo sa akin. Ang akala ko po kasi ay wala lang po sa inyo ang mga ginagawa ko para sa baryo natin. Hindi na ako tututol sa pakikipaglaban mo sa mga aswang anak. Nakita ko kasi na kailangan ng baryo natin ang kagaya mo. At ngayon, nauunawaan ko na rin kung bakit ka may pambihirang lakas. Yun ay dahil magagamit mo pala yon sa tamang paraan para ipagtanggol ang mga tao laban sa mga aswang. Yan din po ang naisip ko, Nay. Kung may kakaiba po akong kakayahan, dapat ay gamitin ko po ito para sa ikabubuti ng iba. Hindi po ako natatakot sa mga aswang. Kaya ako na po lumalaban sa kanila. At alam niyo po ba, Nay? Hindi ko po nararamdaman na kinakatakutan po ako ng mga tao dahil sa lakas ko. Sa halip, hinahangaan pa po nila ako. Ngumiti si Aling Elvira, ngunit agad din yung nawala. Napansin naman ni Fabio ang malalim na paghinga ng kanyang ina na para bang may nais pa itong sabihin sa kanya. Anak, oras na rin siguro upang malaman mo ang totoo kung bakit meron kang kakaibang lakas. Napakurap si Fabio. Hindi siya nagsalita at bigla siyang kinabahan. Ramdam niyang may mabigat na revelasyong sasabihin ang kanyang ina. Anak, makinig kang mabuti sa aking sasabihin. Hindi ka isang ordinaryong tao, Fabio. Ikaw ay anak ng isang bathala na si Adlaw. Siya ay isang bathala na nakatira sa bulkan dito sa ating lugar. Ano, Nay? Anak po ko ng isang bathala? Nay, ano po bang sinasabi niyo? Noon, anak, ay may nakilala akong isang binata. Pinaibig niya ako at minahal ko rin siya ng buong puso ko, anak. Ngunit nang mabuntis niya ako, ay sa kanya sinabi sa akin kung sino talaga siya. Ipinakita niya sa akin ang totoo niyang anyo. Sinabi niyang nais lamang niyang magkaroon ng anak sa isang tao. At ikaw nga ang naging bunga nun, Fabio. Teka, Nay, naguguluhan ako eh. Parang ang hirap naman pong paniwalaan ang mga sinasabi niyo sa akin ngayon. Alam kong mahirap paniwalaan, anak. Pero ito ang katotohanan. Kaya ka malakas ay dahil may dugo ka ng isang bathala. Siguro ay alam na ni Adlaw na darating ang panahong sasalakayin ng mga aswang ang baryo natin. Kaya siguro naisip niya na magkaroon ng anak sa isang tao upang maging tagapagtanggol ng mga tao rito. Tuluyan nang hindi nakapagsalita si Fabio sa revelasyon ng kanyang ina. Kahit mahirap paniwalaan ng mga sinabi ng kanyang ina, ay ramdam niya na nagsasabi ito ng totoo.
May sayang sumibol sa puso niya dahil sa wakas ay nagkaroon na ng kasagutan ang matagal niya ng tanong kung sino ang tatay niya at bakit siya may pambihirang lakas. Bago matulog sa gabing yon, ay lumapit si Fabio sa nakabukas na bintana ng bahay nila. Dumungaw siya roon at mula roon ay tinanaw niya ang napakataas na bulkan sa hindi kalayuan. Hindi pa rin siya makapaniwala ng gusto na ang tatay niya pala ay isang bathalang nakatira sa bulkan na yon. May posibilidad man na ginawa lang siya ng kanyang ama upang maging isang mandirigma laban sa mga aswang, ay wala siyang galit o hinanakit para dito. Bagkus, nauunawaan na niya ang lahat matapos ang naging pag-uusap nila ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Fabio, saka pabulong na nagsalita habang nakatanaw sa bulkan. Hindi kita personal na nakilala, Ama. Pero salamat po sa buhay at lakas na ibinigay niyo po sa akin. Huwag po kayo mag-alala, kasi ginagamit ko po ang ibinigay niyo sa akin para ipagtanggol ang mga tao dito sa baryo namin. Kaya sana ay masaya ka po sa ginagawa ko. Isang mainit na hangin ang naramdaman ni Fabio sa kanyang muka na para bang sinagot ni Adlaw ang kanyang sinabi. Fabio anak, matulog ka na. Mukhang wala namang aswang nasasalakay ngayong gabi. Hindi nagsalita si Fabio. Umalis siya sa pagkakadungaw sa bintana at sinarado na yon. Nagtungo na siya sa papag at humiga na siya upang matulog. Simula nang matuklasan ni Fabio ang kanyang tunay na pinagmulan, ay unti-unting nagbago ang tingin niya sa kanyang sarili. Para sa kanya, ay wala nang sino man sa baryo ang maaaring pumantay sa kanya. Ang lakas at bilis na taglay niya ay patunay na siya ay nilikha para mas maging mataas sa kahit na sino man. At habang patuloy ang mga papuri ng mga tao sa kanya, ay lalo namang lumalim ang paniniwala niyang mas mataas ang kanyang halaga kesa sa iba. Sa pagsisimula ni Fabio ng pagsasanay sa mga kalalakihang nais dumaban din sa mga aswang, ay napansin niya na ang lahat ng mga lalaki ay mahihina. Kaya naman, palaging mainit ang ulo ni Fabio sa mga ito at madalas ay nakakapagbitaw siya ng masasakit na salita. Minsan ay tinatawanan pa niya ang mga ito dahil kahit na anong gawin ng mga ito ay hindi kayang pantayan ng mga ito ang kanyang lakas. Isang tanghali, sa malawak na bakanting lote sa likod ng barangay hall, ay isinasagawa ni Fabio ang matinding pagsasanay sa mga kalalakian sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa ilalim ng tirik na araw, ay pawisan at hingal na ang mga lalaking nasa likuran lang ni Fabio. Lahat ay may hawak na itak at ginagaya ang bawat kilos at galaw na itinuturo ni Fabio. Habang lumilipas ang oras, ay mas lalong tumitindi ang pagod ng karamihan. Nang nilingon ni Fabio ang mga nagsasanay, ay napakunot ang noo niya nang mapansin niya si Mang Temyong na habol ng paghinga at parang mawawalan na ng ulirat. Nanginginig ang mga kamay ng matanda at tila anumang sandali ay bibigay na ang tuhod. Napailing si Fabio. Pinatigil niya ang pagsasanay at lumapit sa matanda. Mang Temyong, mukhang pagod ka na. Bakit ka pa nandito? Hindi niyo na po yata kaya ang ganitong klaseng pagsasanay. Ang mabuti pa po ay umuwi na lang po kayo sa bahay niyo at magtanim na lang ng kamote. Pasensya ka na, Fabio. Iba na talaga kapag tumatanda na. Pero gusto ko lang matutong lumaban. Isa pa, simula nang iligtas mo ang pamilya ko, ay napagtanto ko na hindi dapat hintayin na may sumaklolo sa amin. Gusto kong may magawa rin ako. Napailing si Fabio at pinasadahan ng tingin ng matanda mula ulo hanggang paa. Hindi niya maiwasang mapangisi. Mang Temyong, ikaw na rin ang nagsabi na mahina na ang katawan mo. Hindi niyo na kaya to. Kung mas nahihirapan ang mga mas bata sa inyo, ikaw pa kaya? Kaya kung ako po sa inyo,
Uuwi na lang ako at baka bigla ka pang himatayin dito. Magiging abala ka pa sa pagsasanay kapag nangyari yun. Napayuko si Mang Temyong, ngunit hindi ito sumagot. Halata sa mukha nito na labis itong napahiya sa mga sinabi ni Fabio. Pero para kay Fabio ay nagsabi lamang siya ng totoo. Pasensya ka na, Fabio. Siguro nga ay tama ka. Matanda na ako para sa ganitong bagay. Ngunit maraming salamat pa rin sa pagkakataon na hinayaan mo kong makapagsanay sa'yo. Sige, uuwi na ako sa bahay ko upang hindi na ako maging pabigat dito. O sige na po, sige na po. Kung aalis ka, umalis ka na. Sayang lang ang oras ko sa pakikipag-usap sa'yo eh. Bagsak ang balikat na naglakad palayo si Mang Temyong, dala ang itak nito. Tahimik itong pinagmasdan ni Fabio, ngunit wala siyang naramdaman ni katiting na awa o pagsisisi sa mga sinabi niya. Binalingan ni Fabio ang iba pang kalalakihan na kasali sa pagsasanay. Halos lahat ay may takot sa kanilang mga muka at may ilan pang mukhang gusto ng sumunod kay Mang Temyong. Kung hindi nyo kaya ang aking pagsasanay, ay malaya na kayong umalis ngayon din. Hindi ko kailangan ng mga mahihina dito. Walang sumagot, ngunit halata sa kilos ng ilan na gusto na ring umalis ang mga ito, pero marahil ay nahihiya lamang. Walang sino man ang nangahas na magsalita, kaya ipinagpatuloy na ni Fabio ang pagsasanay. Matapos ang pagsasanay para sa araw na yon, ay nakasimangot na umuwi si Fabio sa bahay nila. Umupo agad siya sa mahabang upuan sa sala nila. Hinubad niya ang sando niyang basa sa pawis at basta na lang yung itinapon sa saig. Nay, pakuha nga ako ng tubig. Mula sa kusina ay lumabas si Aling Elvira na may dalang isang baso ng tubig. Inabot nito yon kay Fabio. Nang inumin ni Fabio ang tubig ay napasimangot siya. Wala po bang malamig? Wala, anak. Alam mo naman bihira lang na makabili ng yelo dito sa atin eh. Kung meron man ay sabayan pa. Ay nako, di bali na nga lang. Nakapagluto na ba kayo ng pagkain? Gutom na ako eh. Nagluluto pa lang ako eh. Medyo matagal kasi palambutin yung karne ng baboy na nabili ko. Hindi po ba sabi ko sa inyo ay dapat nakapagluto na kayo sa tuwing uuwi ako galing sa pagsasanay? Alam niyo naman na maghapon ako nagsasanay kasama ang mga lalaking yun eh. Siyempre gutom na gutom ako pag uwi ko rito, Nay. Anak, bakit ba ang init ng ulo mo? Pati ako ay nasisigawan mo na. Natigilan si Fabio. Hindi niya napansin na napataas na pala ang kanyang boses. Pasensya na, Nay. Nainis lang talaga ako eh. Ang hihina kasi ng mga lalaking yun. Hindi nila nakukuha ang mga tinuturo ko sa kanila. Paulit-ulit ko nang ipinapakita pero ang bagal nilang matuto. Fabio, anak, hindi mo dapat inaasahang kasing lakas mo sila. Hindi mo dapat inaasahang matututunan nila kagad ang lahat. Hindi sila katulad mo, anak. Ikaw ay may dugong bathala. Sila ay mga simpleng tao lamang na ang hangad lang ay ipagtanggol ang kanilang mga pamilya at ang baryo natin. Hindi mo dapat ikinukumpara ang kakayahan mo sa kakayahan nila. Tama ka dyan, Nay. Kahit anong gawin nila, ay hindi nila mapapantayan ang lakas ko. Sa huli, ako lang ang tunay na makakalaban sa mga aswang na umaatake dito sa baryo natin. Ako lang ang may kakayahang ipagtanggol ang baryong ito sa mga aswang na yun. Nag-aalalang tinignan ni Elvira si Fabio, pero hindi na ito nagsalita pa. Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalo pang yumabang at lumaki ang ulo ni Fabio. Sa bawat pagsasanay na isinasagawa niya, ay palagi niyang minamaliit ang mga kalalaking nag-iensayo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa kanyang paningin, wala ni isa sa mga yon ang may potensyal na maging tunay na mandirigma na gaya niya. Sa gitna ng pagsasanay, ay nakita ni Fabio sa mukha ng mga lalaki ang pagod. Hinihingal ang karamihan at may ilan na halos hindi na makatayo sa sobrang panghihina. Ano ba yan? Naturingan kayong mga lalaki pero ang hihina ninyo.
Sigurado ako na kahit isang aswang ay hindi niyo mapapatay. Sinasayang niyo lang ang oras ko. Sige na! Magsiuwi na kayo at pinapainit niyo lang ang ulo ko. Isa-isa nang umalis ang mga kalalakihan sa harapan ni Fabio. Paalis na rin sana siya nang natanaw niya si Kapitan Manuel na papalapit. Sinalubong niya ito at huminto siya sa harapan nito. Kapitan, siguro naman ay nakikita niyo kung paano ko sinasanay ang mga kalalakihan dito sa baryo natin. Ginagawa ko ang lahat para matuto silang lumaban. Pero ewan ko ba kung bakit ang hihina pa rin nila. Bagyang natawa si Kapitan Manuel at tumango. Oo. Nakikita ko naman yun, Fabio. At nagpapasalamat ako sa iyo dahil malaki ang naitutulong mo sa baryo natin. Hindi biro ang ginagawa ko, Kap. Hindi lang ako basta nakikipaglaban sa mga aswang. Nagsasanay pa ako ng mga tao. Wala na akong oras para sa sarili ko. Dapat lang siguro na may matanggap akong kabayaran para sa lahat ng ginagawa ko. Biglang natigilan si Kapitan Manuel sa sinabi ni Fabio. Naubo ito at may pag-aalangang ngumiti. Pasensya na, Fabio, ha? Pero wala pa kasing pondo ang baryo natin. Alam mo namang mahirap ang buhay ngayon. Pero nangangako ko sa iyo, Fabio, kapag nagkaroon tayo ng sapat na pera, ay bibigyan kita ng nararapat na gantimpala. Sana lang po ito totoo yung sinasabi mo, Kap. Kasi baka tama rin ako kapag wala na ako napapala sa lahat ng ginagawa ko. Pagkasabi niya nun, ay iniwan na niya si Kapitan Manuel. Para kay Fabio, ay walang mali sa mga sinabi niya. Naniniwala siya na dapat ay hindi puro siya lang ang nagbibigay at dapat ay kumakabig din siya. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Fabio nang bigla siyang yugyugin ni Aling Elvira. Umungol siya at tumalikod. Bumaloktot siya habang balot ng kumot ang kanyang katawan. Istorbo ka naman, Nay, eh. Ang sarap-sarap ng tulog ko eh. Fabio, bumangon ka! May aswang na sumasalakay sa baryo! Doon lang narinig ni Fabio ang sigawan at kaguluhan sa labas. May umiiyak at may sumisigaw ng tulong. Ngunit sa halip na magmadaling bumangon, ay lalo pa niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ano ba yan? Gusto ko pang matulog, Nay, eh. Hayaan niyo na po sila. Kaya na nila yun. Fabio, ano ba yung sinasabi mo? May mga taong nangaganib na sa labas. Bumangon ka na dyan. At baka bukas ay puro patay na ang sumalubong sa atin. Muling niyugyug ni Aling Elvira si Fabio. Hindi na nakatiis si Fabio at bumangon na siya at diretsong tumingin sa kanyang ina. Hindi po muna ako makikipaglaban sa mga aswang, Nay. At bakit naman? Kasi po, wala pang naibibigay na pera sa akin si Kapitan. Bakit ako lalaban kung wala naman ako napapala, di ba? Fabio, kailan ka pa natutong maningil sa pakikipaglaban mo sa mga aswang? Nay, hindi niyo naiintindihan eh. Lahat sila sa akin na lang umaasa. Ako na lang palagi. Ako ang humaharap sa panganib. Ako ang nagpapakamatay upang makipaglaban sa mga aswang. Ako ang nagsasalay sa mga kalalakihan. Pero wala man lang silang naibibigay na kapalit sa lahat ng ginagawa ko. Nung una meron, oo. Pero ngayon ay wala na. Hindi naman yata patas yun. Napailing si Elvira sa sinabi ng kanyang anak. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Fabio. Hindi na kita kilala, Fabio. Ang anak kong tumutulong ng walang hinihinging kapalit ay nawala na. Nakakalungkot lang na nilamon ka na ng mga papuri na naririnig mo. Yumabang ka na. Napakataas na ng tingin mo sa iyong sarili. Hindi mo ba naisip na kung hindi ka naging anak ni Adlaw, ay kagaya ka lang namin na nakararamdam ng takot at panghihina? Nagtaka si Fabio nang biglang lumabas ng kwarto ang nanay niya. Nang bumalik ito, ay dala nito ang itak na ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kinuha nito ang isa niyang kamay at pilit na isiniksik doon ang itak. Wala nang nagawa si Fabio kundi hawakan ang itak. Sige na, lumabas ka na ron. Labanan mo na ang mga aswang. Napailing si Fabio
Para sa kanya ay hindi nauunawaan ng nanay niya ang punto niya. Pero kahit labag sa loob niya ay tumayo na siya at lumabas ng kanilang bahay. Nang makalabas na si Fabio sa bahay nila ay napipilitan niyang hinanap ang aswang na sumasalakay sa baryo nila ng gabing yun. Sumalubong sa kanya ang mga nagkakagulong mga tao at naghahanap ng lugar na mapagtataguan. Hindi nagtagal ay nakita na ni Fabio ang aswang. Sandali siyang natigilan dahil hindi yun gaya ng mga aswang na nauna niyang nakaharap dahil kakaiba ang itsura ng aswang na yun. Matangkad yun at halos doble ang taas sa isang pangkaraniwang tao. Ang payat nitong katawan ay parang butot balat lang, ngunit mahaba ang braso at binti nito. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Fabio nang masilayan ang muka ng aswang. Meron yung malalalim na mata na nagliliwanag sa dilim. Ang bibig nito ay napakalaki at ang mga ngipin nito ay sadyang matutulis. Lumapit sa kanya si Mang Temyong na may hawak din na itak. Fabio, hindi pang karaniwan ang aswang na yan. Isa yang tupong-tupong. Ha? Anong tupong-tupong, Mang Temyong? Ang tupong-tupong ay may kakayahang pahabain ang katawan nito. Ang mga braso at binti niyan ay kayang umabot ng ilang metro. Pero ang pinaka nakakatakot sa kanya ay ang bunganga niya na kayang lumulon ng isang buong tao. Sa halip na matakot ay ngumisi lamang si Fabio sa sinabi ng matanda. Wala akong pakialam. Kahit na anong klaseng aswang pa yan, ay kayang-kaya ko yung labanan at patayin. Hinawakan ni Fabio ang itak ng maigpit at humakbang palapit sa tupong-tupong na aswang. Ngunit bago pa man siya makalapit dito, ay biglang sumikip ang kanyang dibdib. Parang may mabigat na nakadagan sa kanya at pinapahirapan siyang huminga. Nanlabo ang paningin niya at naramdaman niyang parang bumigat ang buong katawan niya. Ngunit hindi yun pinansin ni Fabio at sa kabila ng biglang panghihina ay matapang pa rin na lumapit si Fabio sa kakaibang aswang. Hawak ang itak ay sinugod ni Fabio ang tupong-tupong. Tatagain niya sana ang leeg nito pero biglang humaba ang leeg ng aswang at parang goma yung kumabig pakaliwa kaya sa hangin tumama ang talim ng itak ni Fabio. Muli siyang umatake at pinuntirya niya ang binti nito. Ngunit humaba lang din yun at pumaling sa kaliwa kaya hindi niya ito muling tinamaan. Anak nang, pinagli ka ba sa gomang aswang ka, ha? Parang naglalaro lang ang tupong-tupong. Patuloy nitong iniiwasan ang bawat atake ni Fabio. Hindi nagtagal ay mas lalong naramdaman ni Fabio ang panghihina ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay bumigat ang kanyang mga paa. Dati-rati ay nagagawa niyang kumilos ng mas mabilis. Ngunit ng sandaling yon ay tila ordinaryong tao na lamang siya. Napansin niyang mabilis siyang hinihingal at ang pag-atake niya ay hindi na kasing lakas tulad ng dati. Maya-maya ay ilang kalalakihan ang sumugod sa tupong-tupong upang tumulong kay Fabio. Isa sa mga lalaki ang hinawakan ng tupong-tupong sa muka at nakita ni Fabio ang isang nakapangingilabot na tagpo. Biglang namutla ang lalaking hinawakan ng aswang. Mabilis na natuyo ang katawan nito. Hindi nagtagal ay bumagsak ang walang buhay na katawan ng lalaki sa lupa. Ang itsura nun ay parang isang matandang butot balat. Hinilabutan si Fabio nang mapagtanto niya na may kakayahang manghigop ng lakas ang tupong-tupong. Napaatras si Fabio. Nakita niyang may dalawa pang lalaki na hinawakan ng tupong-tupong sa muka. At gaya na nangyari sa unang lalaki, ay tuyot din na bumagsak ang katawan ng dalawa sa lupa. Sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng tunay na takot si Fabio. Napagtanto niya na hindi yon katulad ng ibang laban na kanyang hinarap noon. Huminga siya ng malalim at pilit na pinigilan ang pangangatog ng kanyang mga kamay. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na lumaban, pero natalo na siya ng kanyang takot, kaya walang pagdadalawang isip na tumakbo siya palayo sa tupong-tupong. Mabilis na nagtago si Fabio
sa mga nakatambak na lumang gamit sa likod ng kanilang bahay. Nanghihina siyang napaupo sa lupa at yumuko. Bakit ganun? Anong nangyayari sa akin? Bakit bigla ako naging mahina? Nakabibingi ang sigaw ng mga tao sa baryo ng sandaling yon. Alam ni Fabio na kailangan niyang harapin ang tupong-tupong, pero alam niya rin na sa kalagayan niya ay hindi siya mananalo sa kalaban. Kaya naman, tinakpan niya ang tenga niya gamit ang mga kamay upang kahit paano ay hindi niya marinig ang kaguluhan na bumabalot sa baryo nila ng gabing yon. Hindi alam ni Fabio kung gaano siya katagal na nakatago sa likod ng kanilang bahay. Nakayuko lang siya roon habang nanginginig pa rin sa labis na takot at pagtataka. Napapitlag siya nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Nang umangat ang mukha niya, ay natigilan siya nang makita niya ang kanyang nanay. Nay, yung aswang, wala na ba siya? Wala na, anak. Ibig sabihin, may nakapatay po sa kanya? Ang ibig kong sabihin ay umalis na. Pero marami siyang napatay. Muling yumuko si Fabio. Paulit-ulit na naglaro sa loob ng utak niya ang mga sigaw ng mga tao kanina. Tumayo ka na dyan. Pumasok na tayo sa bahay natin. Marahan siyang inilalayan ng kanyang ina sa pagtayo at pumasok na sila sa kanilang bahay. Agad siyang binigyan ni Aling Elvira ng isang baso ng tubig na agad naman niyang ininom. Matanong lang kita, anak. Kaya ka ba tumakbo sa laban kanina? Ay dahil wala pang binibigay na pera si Kapitan Manuel? Hindi po, Nay. Ang totoo po niyan umatras po ako. Dahil pakiramdam ko po ay hindi na po ako malakas. Tapos, grabe din po yung takot na nararamdaman ko nang makita ko pong nangihigop po ng lakas yung aswang. Nay, paano po kung nawala na pala ang lakas ko? Hindi maaaring mangyari yan, Fabio. Anak ka ng isang bathala. Hindi basta-basta mawawala ang lakas mo. Pero paano niyo po may papaliwanag yung nangyayari po sa akin ngayon? Baka kailangan mo lang na magpahinga, anak. Tandaan mo, may dugo ka pa ring tao. Normal lang na mapagod ka at normal lang din na makaramdam ka ng takot. Sige na, anak. Magpahinga ka na. Bukas paggising mo, sigurado ko na malakas ka na ulit. Hindi nakaimik si Fabio sa sinabi ng kanyang nanay. May gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa nanay niya ang bumabagabag sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo na siya sa kwarto nila at humiga na siya sa papag. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawang makatulog. Maagang nagising si Fabio kinaumagahan. Umasa siya na sa sandaling yon ay bumalik na ang kakaiba niyang lakas. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa likod ng bahay nila. Huminto siya sa tapat ng isang matandang puno. Huminga siya ng malalim, mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao at buong lakas niyang sinuntok ang katawan ng puno. Aray! Aray ko! Aray! Ang sakit! Napangiwi si Fabio nang makaramdam siya ng labis na sakit sa kanyang kamao. Nasugatan pa siya roon na dati namang hindi nangyayari. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Luminga siya upang maghanap ng isang mabigat na bagay na maaari niyang buhatin. Doon niya nakita ang isang may kalakihang bato. Isa yun sa bagay na dati niyang binubuhat nang walang kahirap-hirap. Lumapit si Fabio sa malaking bato at sinubukan niya yung iangat sa lupa. Pero kahit kaunti ay hindi niya nagawang iangat ang bato, ni hindi nga yun gumalaw. Pero pinilit pa rin niya yung buhatin, pero pinagpawisan na lang siya ay hindi pa rin siya nagtagumpay. Hanggang sa narinig niya ang boses ng kanyang ina sa likuran niya. Fabio, ano bang ginagawa mo riyan? Binitiwan ni Fabio ang bato at marahang lumingon kay Aling Elvira. Hindi agad nakasagot si Fabio sa tanong ng nanay niya. Tinignan niya ang mga kamay niya at naluluwa siyang tumingin kay Aling Elvira. Nay,
Hindi pa rin po bumabalik ang lakas ko eh. Hindi kaya nawala na talaga yun at hindi na babalik pa kailanman? Hindi nagsalita si Aling Elvira at ramdam ni Fabio na maging ito ay hindi alam kung bakit nangyari yon sa kanya. Lumapit ito at mahigpit siyang niyakap. Ngunit sa kabila ng yakap na yon ng kanyang ina, ay hindi nabawasan ang kanyang pangamba dahil sa biglaang pagkawala ng kakaiba niyang lakas. Lumipas pa ang mga araw at mas lalo pang tumindi ang pangamba ni Fabio. Alam niya na sa pagkawala ng kanyang pambihirang lakas ay hindi na siya ang dating mandirigmang kinakatakutan ng mga aswang. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagsubok na ibalik ang dating lakas ay wala pa ring nagbago. Hindi na niya kayang lumaban tulad noon. Ang dating kumpiyansa niya sa sarili ay napalitan ng matinding panghihina ng loob. Sa tuwing umaatake ang tupong-tupong ay hindi na lumalabas ng bahay si Fabio. Nakatago lang siya habang naririnig ang sigawan ng mga tao sa labas. At dahil wala nang nagtatanggol sa baryo, ay napilitan ang mga tao na maghanap ng ibang paraan upang makaligtas mula sa aswang na tupong-tupong. Sa tuwing sasapit ang gabi, ay sama-sama silang nagtutungo sa isang malaking kuweba sa paanan ng bundok. Doon sila nagtatago hanggang sa sumikat ang araw. Hindi man naririnig ni Fabio ng direkta, ay ramdam niya ang pangungutya ng ilan sa kanya. Dahil isa na lang siyang ordinaryong tao, ay nawala na ang paghanga ng mga tao sa kanya. Isang gabi, gaya ng nakasanayan ng mga tao sa baryo ni na Fabio, ay nagtungo na ang mga ito sa malaking kuweba na malapit sa paanan ng bundok. Bago pa man umatake ang tupong-tupong sa baryo nila. Habang ang lahat ng tao sa kuweba ay natutulog, ay gising na gising pa rin si Fabio. Iniisip pa rin niya ang dahilan ng biglaang pagkawala ng kakaiba niyang lakas. Hanggang sa naisipan niyang lumabas ng kuweba. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at sa paglabas niya ng kuweba, ang bulkan ang una niyang nakita. Habang nakatingin si Fabio sa bulkan, ay isang ideya ang pumasok sa isip niya. Kung may makakasagot kung bakit nawala ang lakas ko, yun ay walang iba kundi ang nagbigay nito sa akin. Hindi na nagdalawang isip pa si Fabio at mabilis siyang naglakad palayo sa kuweba. Pumasok siya sa masukal na kagubatan. Hindi nagtagal ay narating na niya ang paanan ng bulkan. Tumingala siya sa napakataas na bulkan at malakas siyang sumigaw. Adlaw! Kung naririnig mo ako, magpakita ka sa akin! Ako si Fabio! Ako ang anak mo sa isang mortal! Walang nakuwang sagot si Fabio. Ang tanging narinig lang niya ay ang huni ng mga kuliglig at panggabing ibon sa paligid. Ama! Parang awa mo na! Kailangan kitang makausap! Ngunit nanatiling tahimik ang buong paligid. Napapikit siya ng mariin at napapailing. Natawa siya ng bahagya nang ibukas niyang muli ang kanyang mga mata. Pambihira. Bakit ko ba iniisip na kakausapin ako ng tatay ko? Isa siyang bathala. Malamang hindi yun makikipag-usap sa kagaya ko na may dugo na isang tao. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Tatalikod na sana si Fabio para umalis nang biglang may lumitaw na isang napakalaking bolang apoy sa harap niya. Gulat siyang napaatras habang ang mga mata niya ay nanlalaki. Ang bolang apoy ay unti-unting nagbago ng hugis hanggang sa mula roon ay lumabas ang isang matangkad na lalaki na may matipunong pangangatawan at kayumangging balat. Nakasuot yun ng gininto ang kasuotan. Meron yung korona na ginto na ang disenyo ay parang sinag ng araw. Ang mga mata nito ay nagliliyab na para bang mga bolang apoy. Ang presensya nito ay nagbigay ng init sa buong paligid. Teka, ikaw ba ang aking ama na si Adlaw? Ako nga ang iyong ama.
Ano ang iyong pakay? At nais mo kong makausap? Hindi agad nakapagsalita si Fabio. Nanatili siyang nakatitig sa nilalang sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala. Nakaharap na niya ngayon ang kanyang ama na isang bathala. Napangisi si Adlaw habang nakatitig sa kanya. Tititigan mo na lang ba ako? O sasabihin mo na sa akin ang gusto mong sabihin? Patawad, Ama. Hindi lang po ako makapaniwala na nakita na rin po kita sa wakas. Tumango si Adlaw at hinintay na muling magsalita si Fabio. Ama, kailangan ko po ang kapangyarihan ko. Bakit bigla na lang po itong nawala? Paano ko pa po may pagtatanggol ang mga tao sa baryo namin kung mahina ako? Gusto kong malaman kung anong dahilan, kung bakit po yun nawala, at paano ko po yun maibabalik. Kailangan mo ba talaga yon para maging tagapagtanggol? O para makapagyabang? Napatda si Fabio. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa sinabing yon ni Adlaw. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Ama. Hindi mo ko malilinlang, Fabio. Mula nung isinilang ka, ay pinapanood ko na ang bawat galaw mo. Sa una, tuwang-tuwa ako. Isa kang batang punong-puno ng sigla at punong-puno ng pangarap. Masaya ko nung una na natuklasan mo na ang tunay na dahilan kung bakit ka merong kapangyarihan. Ngunit nang makita kong hinayaan mong lamunin ka ng pagiging kakaiba mo, ay labis ako nalungkot. Ang kapangyarihan na meron ka ay hindi para maging mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ngunit ano ang ginawa mo? Naging mayabang ka. Ginamit mo ito upang ipakita sa lahat na ikaw ang pinakamalakas. Naging mapagsamantala ka sa iyong kapwa. Nakita kong naging mapang-abuso ka. Nakita kong naging hambog ka. At doon ko napagtanto, hindi ka karapat-dapat sa kapangyarihang tulad ng sa isang bathala. Sandaling huminto si Adlaw sa pagsasalita, habang si Fabio naman ay halos hindi na makatingin sa kanyang ama dahil sa labis na pangliliit. Alam niya na lahat ng lumalabas sa bibig ni Adlaw ay pawang katotohanan lamang. Alam kong darating ang araw na kakailanganin ng baryo niyo ang isang tagapagtanggol. Kaya kita nilikha, anak. Ngunit nagkamali ako dahil hindi mo ginamit ng tama ang ibinigay ko sa iyo. Nang marinig ni Fabio ang huling sinabi ng kanyang ama, ay para siyang tinamaan ng matalim na sibat sa dibdib. Hindi niya kayang salungatin ang mga sinabi nito, sapagkat lahat yon ay totoo. Marahan siyang napayuko at pakiramdam niya ay napakasama niya ng sandaling yon. Kasabay ng panginginig ng kanyang katawan ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ama, patawarin niyo ako. Nakikiusap po ako sa inyo na ibalik niyo ang kapangyarihan ko. Kahit sandali lang. Kapag napatay ko na ang tupong-tupong, kunin niyo na ulit ang kapangyarihan ko. Hayaan niyo pong itama ako ang aking pagkakamali. Gusto ko pong bumawi sa aking kababaryo. Nakikiusap po ako sa inyo, Ama. Huli na ang lahat, Fabio. Ang nabawi ko na ay hindi ko na kailanman maibabalik pa. Isang pagkakataon lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Ngunit hindi mo yon pinahalagahan. Bakit ba ako nagulat sa iyong inasal at ginawa? May dugong tao ka nga pala. At karamihan sa inyo, kapag nagkaroon ng konting kapangyarihan, ay nagiging mapagmataas at nagiging mapang-abuso. Wala na akong magagawa kundi panoorin ang pagbagsak ng baryo nyo. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang tingin nilang mag-ama at sa isang iglap ay naging bolang apoy muli si Adlaw at tuluyang naglaho sa harapan ni Fabio. Nanghihinang napaluhod si Fabio sa lupa. Itinuon niya ang mga kamay sa lupa habang patuloy siya sa pag-iyak.
Hindi na niya alam ng sandaling yun kung paano pa niya magagawang ipagtanggol ang baryo nila. Ngunit alam niya na ang lahat ng nangyayari ay kagagawan niya. Kung ginamit lang sana niya ng tama ang kanyang kapangyarihan, ay hindi yun babawiin ng kanyang ama na isang batahala. Makalipas ang ilang sandali, ay tumayo na si Fabio mula sa pagkakaluhod. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, pero pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at huminga siya ng malalim. Kung hindi lang ako naging mayabang, kung hindi ko lang inabuso ang kapangyarihan ko, sana'y malakas pa rin ako hanggang ngayon. At kaya ko pa rin labanan ng tupong-tupong. Mabagal siyang naglakad pabalik sa kuweba na pinagtataguan ng mga tao. Ngunit nang malapit na siya sa kuweba, ay kinabahan siya nang marinig niya ang sigawan ng mga tao roon. Bumilis ang tibok ng puso niya, at ang unang pumasok sa isipan niya ay nalaman na o natagpuan na ng tupong-tupong kung saan sila nagtatago. Mabilis na tumakbo si Fabio patungo sa kuweba. Habang papalapit siya roon, ay mas lumalakas ang mga sigawan na kanyang naririnig. At sa kanyang pagdating sa harap ng kuweba, ay tumambad na nga sa kanya ang isang nakakakilabot na tagpo. Maraming katawan ang nakahandusay sa lupa. Mga walang buhay, tuyot at waring sinipsip ang lakas at kaluluwa ng mga yon. Ang ilang bangkay ay nakangangapanga na parang sumisigaw ang mga yon hanggang sa kanilang huling hininga. Sa nakita ni Fabio ay nasiguro niyang naroon na nga ang tupong-tupong dahil yun lamang ang may kakayahan na gawin ang ganong kakilakilabot na pagpatay. Sa bukana ng kuweba ay may ilang kalalakihan ang nakapwesto habang hawak ang kani-kanilang mga sandata. Nanginginig pa ang kanilang mga kamay, ngunit hindi nila iniwan ang kanilang pwesto. May ilan sa kanila ang sugatan, ang iba naman ay halos hindi na makatayo ng dahil sa pagod at takot. Mabilis na pumasok si Fabio sa kuweba. Ang loob ay puno ng mga tao na takot na takot. May iba na nagdarasal, ngunit ang unang hinanap ng mga mata niya ay ang kanyang ina na si Aling Elvira. Hanggang sa nakita niya itong nasa isang sulok habang hawak ang rosaryo at nagdadasal. Agad na lumapit si Fabio kay Aling Elvira at mahigpit niya itong niyakap. Fabio anak, saan ka ba nanggaling? Bakit ka biglang nawala? Salamat sa Diyos na at ligtas ka. Fabio, ang tupong-tupong. Nasa labas siya anak. Baka hindi magtagal ay makapasok na siya rito. Kailangan kong lumabas, Nay. Kailangan ko pong labanan ng tupong-tupong. Agad siyang hinawakan ni Aling Elvira sa kamay ng mahigpit at tila ayaw siya nitong pakawalan. Hindi ako papayag anak. Hindi maaari. Wala ka ng kapangyarihan. Paano ka pa makikipaglaban sa tupong-tupong? Baka kumapano ka anak. Nay, wala na po akong pakialam. Kung hindi po ako lalaban, mamamatay pa rin tayo dito. Ano gusto mong gawin ko, Nay? Magtago na lang ako dito habang pinapatay niya ang mga tao sa labas. Mas mabuti pang mamatay akong lumalaban kaysa nagtatago. Lumakas palalo ang sigawan mula sa labas. Napalingon si Fabio sa bungad ng kuweba. Nay, kailangan ko na lumabas. Hindi Fabio, dito ka lang. Makinig ka sa akin anak. Mabilis na kinuha ni Fabio ang itak na palagi nilang dala sa kuweba. Tumayo na siya at tumakbo palabas ng kuweba. Narinig pa niya ang pagsigaw ni Aling Elvira para pigilan siya, pero hindi niya na yun pinakinggan. Ang tanging nasa isip niya lang ng mga sandaling yun ay patunayan na kahit wala siyang kapangyarihan, ay kayang-kaya niya pa rin lumaban. Sa paglabas ni Fabio sa kuweba, ay nakita niya kagad ang tupong-tupong na hawak sa muka ang isang babae. Nanginginig ang katawan ng babae habang hinihigop ng halimaw ang lakas nito. Hindi na nagdalawang isip pa si Fabio at mabilis siyang tumakbo patungo sa tupong-tupong.
Pero bago pa siya makalapit dito, ay bigla itong lumingon sa kanya. Itinapon ng tupong-tupong ang babae na parang basurang wala ng silbi. Matapos yun, ay mabilis na sumugod ang tupong-tupong papunta kay Fabio. Napaatras si Fabio nang makita niyang humaba ang braso nito. Mabilis siyang pumulupot sa kanyang katawan na parang isang dambuhalang ahas. Napasinghap si Fabio nang unti-unting humigpit ang pagkakasakal ng braso ng tupong-tupong sa kanyang katawan. Halos hindi na siya makahinga ng sandaling yon. Nang makalapit ng tuluyan ang tupong-tupong, ay lumaki ang bibig nito. Nakita ni Fabio ang matutulis ng mga ngipin na handa na siyang lamunin. Ang baho ng hininga mo! At bago pa siya tuluyang malamon ng tupong-tupong, ay buong lakas niyang itinarak ang itak sa loob ng bibig nito. Isang nakabibing sigaw mula sa halimaw ang pumuno sa paligid. Pinakawalan siya nito at bigla itong lumayo sa kanya. Natumba si Fabio sa lupa at agad niyang hinanap ang kanyang kalaban, pero hindi niya yon nakita. Tumayo si Fabio upang lumingalinga sa paligid. Ramdam niya na naroon pa rin ang tupong-tupong. Hayop ka! Magpakita ka sa akin! At huwag kang parang duwag na nagtatago! Lumabas ka! Harapin mo ako! Laking gulat ni Fabio nang biglang lumitaw sa likod niya ang tupong-tupong. Mabilis siya nitong kinagat sa kanyang balikat gamit ang matutulis nitong mga pangil. Pakiramdam niya ay biniyak ang kanyang buto sa tindi ng sakit na lumukob sa kanya. Ngunit hindi siya nagpatalo sa sakit at buong lakas niyang inundayan ng saksak ang tagiliran ng halimaw. Pinakawalan si Fabio ng tupong-tupong at napaatras ito. Muling humaba ang mga braso nito at pumulupot yon sa kanyang katawan. Pilit siyang nagpupumiglas, pero dahil sa wala na ang dati niyang lakas, ay hindi siya nagtagumpay na makawala. Lumapit ang halimaw kay Fabio at tinignan siya nito na parabang isa siyang napakasarap na pagkain. Sa kabila ng sakit at hirap, ay narinig ni Fabio ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Fabio, anak! Tama na yan! Huwag ka nang lumaban! Nakita ni Fabio ang nanay niya sa bungad ng kuweba na umiiyak. Nagpupumiglas ito mula sa pagkakahawak ng mga kalalakihang pinipigilan itong lumapit sa kanya. Sa isang iglap at ibinato si Fabio ng tupong-tupong gamit ang mahaba nitong braso na nakapalupot sa kanya. Sumubsob siya pasadsad sa lupa. Duguan na siya at ramdam na niya ang labis na panghihina ng kanyang katawan. Mabagal na lumapit ang tupong-tupong na aswang kay Fabio. Humaba ang isa nitong braso at patungo yun sa kanyang muka. Alam ni Fabio na sa sandaling yon ay hihigupin na nito ang kanyang lakas. Napapikit siya at tinanggap na niya na yun na ang kanyang katapusan. Ngunit bago pa man lumapat ang palad ng halimaw sa mukha ni Fabio, ay isang malakas na pagyanig ng lupa ang nangyari. Isang malakas na lindol ang naganap ng gabing yon. Nagkagulo ang mga tao at tumakbo ang mga yon pabalik sa loob ng kuweba. Kasunod nun ay isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nanlaki ang mga mata ni Fabio nang makita niyang pumutok ang bulkan. Nagbugayon ng maitim na usok. Ngunit sa gitna ng pagsabog ng bulkan ay may nakita si Fabio na iniluwa ng bulkan. Isa yung kumikinang na bagay na hindi niya alam kung ano. Lumipad ang bagay na yon papunta sa kanya hanggang sa lumapag ang kumikinang na bagay sa kanyang palad. Isa yung pulang bato na tila nagliliyab. Nang ikulong ni Fabio ang bato sa kanyang palad, ay naramdaman niya ang mabilis na pagbalik ng kanyang lakas. Naramdaman niya ang enerhiya na parang apoy na dumaloy sa kanyang mga ugat. Nawala ang kanyang panghihina. Ramdam na ramdam niya na mas malakas siya kesa sa dati. Nagtataka man ay hindi muna inisip ni Fabio kung ano ang batong hawak niya. Tumayo siya at isinilid ang bato sa bulsa ng kanyang pantalon. Tumakbo siya sa isang puno
upang subukan kung totoo ngang bumalik na ang kanyang lakas. Niyakap niya ang katawan ng puno at buong puwersang binunot yun. Gamit ang puno ay hinataw niya ang tupong-tupong at tumilapon yun sa malayo. Malakas na tumama ang likod ng halimaw sa isang malaking bato. Hindi pa siya tapos. Mabilis na sumugod si Fabio sa tupong-tupong at buong lakas niya tong pinagsusuntok ng paulit-ulit. Wala na siyang pakialam kung saan tumatama ang suntok niya dahil ang tanging nasa isip niya lang na mga sandaling yon ay ang mapatay na ang kanyang kalaban. Ngunit muling humaba ang braso ng tupong-tupong at pumulupot yon sa katawan ni Fabio. Mabilis na bumangon ang halimaw at sa bilis ng pangyayari ay hindi na naiwasan ni Fabio ang paglapat ng palad ng tupong-tupong sa kanyang muka. Agad niyang naramdaman ang matinding puwersa na hinihigop ang kanyang lakas. Pero sa halip na matakot ay isang nakakalokong ngisi pa ang sumilay sa kanyang labi. Anak ka ng teteng! Sige, magpakasawa ka sa lakas ko, hayop ka! Malakas na sumigaw si Fabio upang mas marami pang mahigop na lakas ang tupong-tupong mula sa kanya. Hinigop ng tupong-tupong ang enerhiyang bumabalot kay Fabio. Ngunit dahil sa tindi ng lakas ni Fabio, ay hindi yun kinaya ng tupong-tupong. Para itong isang lobo na napuno ng tubig na sumabog ang katawan nito. Nagkalasog-lasog ang katawan ng aswang at kumalat pa yon kung saan-saan. Nakangiting tumayo si Fabio at tinignan niya ang nagkalat na mga piraso ng katawan ng tupong-tupong. Nakalimutan mo yata na lahat ng sobra ay nakakasama. Ngunit nagulat si Fabio nang muling yumanig ang lupa. Narinig niya ang malalakas na sigaw mula sa loob ng kuweba. Hindi nagtagal ay nagsimulang magtakbuhan ng mga tao palabas ng kuweba. Si nanay! Nasa loob pa siya ng kuweba! Mabilis na sumugod si Fabio papasok sa kuweba. Sa bawat takbang niya ay ramdam niya ang paggalaw ng lupa. Nagbabagsakan na ang mga bato mula sa itaas ng kuweba. Lumabas na kayo! Gumuguho ang kuweba! Bilisan nyo! Labas! Lumingalinga si Fabio hanggang sa nakita niya si Aling Elvira na nakaupo sa isang sulok. Lumapit siya rito at hinawakan niya ito sa magkabilaang balikat. Nay! Kailangan na nating lumabas! Fabio, anak! Hinila ni Fabio ang nanay niya patayo at agad silang tumakbo para makalabas ng kuweba. Pero bago pa sila makalabas, ay nagkaroon ng mas malakas na pagyanig ng lupa. Napatingin siya sa itaas at napansin niya ang isang napakalaking bahagi ng kuweba ang malapit ng malaglag. Alam ni Fabio na kapag bumagsak yon ay hindi lang sila ng ina niya ang madadaganan, kundi pati na rin ang ibang tao na nasa loob pa rin ng kuweba. Inabot ni Fabio ang kamay ng nanay niya sa ilang kalalakihan na naroroon at sinabi niya sa mga ito na ilabas ng mga ito ang kanyang ina. Mabilis na tumapat si Fabio sa malaking tipak ng kisame ng kuweba na babagsak na at nangyari na nga ang kanyang inaasahan. Bumagsak na ang malaking tipak na bahagi ng kuweba pero sa huling segundo ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinalo niya yon. Muli niyang naramdaman ang matinding puwersang dumaloy sa kanyang katawan mula sa pulang bato na nasa kanyang bulsa. Pero sa kabila ng lakas niya, ay ramdam na ramdam pa rin niya ang bigat ng bato na kanyang pasan. Lumabas na kayo! Bilisan niyo na! Agad na tumakbo palabas ng kuweba ang mga taong nasa likuran ni Fabio. Nakita niya si Aling Elvira na hinihila ng mga lalaki palabas. Umiiyak yung nakatingin sa kanya. Fabio, anak! Bitiwan niyo ako! Kailangan kong balikan ang anak ko! Isang ngiti na puno ng pagmamahal ang isinagot ni Fabio sa kanyang ina habang nanginginig ang mga braso niya sa bigat ng batong pasan niya. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nakalabas ang kanyang ina kasama ang iba pang mga tao at tanging si Fabio na lang ang naiwang mag-isa sa loob ng kuweba.
Isa pang malakas na pagyanig ng lupa ang nangyari at tuluyan na ngang bumagsak ang malalaking bato kay Fabio. Sa isang kisap mata ay tuluyang gumuho ang kuweba at natabunan ng malalaking bato si Fabio. 2 araw na ang lumipas mula nang gumuho ang kuweba at matabunan si Fabio. Sa laki ng mga batong tumabon kay Fabio ay wala nang nangahas na hanapin pa ang katawan niya. Sa halip ay nagtayo na lang ang mga tao ng isang munting altar sa gumuhong kuweba kung saan sila nag-aalay ng dasal, kandila at bulaklak bilang paggunita sa kabayanihan na ginawa ni Fabio. Ngunit sa lahat ay si Aling Elvira ang pinakanawasak ang puso. Halos hindi ito umalis sa harap ng altar. Ang mga mata nito ay namamagana sa walang tigil na pag-iyak. Paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ni Fabio at patuloy itong umaasa na sa kabila ng nangyari ay buhay pa rin ang kanyang pinakamamahal na anak. Isang gabi, habang walang tao sa gumuhong kuweba, ay isang nakasisilaw na puting liwanag ang naglagos sa mga magkakapatong na bato na tumabon kay Fabio. Mula roon ay isang kamay ang lumitaw na hawak ang pulang bato. Mula sa mabibigat na bato ay umahon si Fabio. Habol niya ang kanyang paghinga at hindi siya makapaniwala na buhay pa rin siya. Tumayo si Fabio sa ibabaw ng gumuhong kuweba at lumitaw ang malaking bolang apoy sa harapan niya. Mula roon ay lumitaw si Adlaw na may ngiti sa labi. Ama! Binabati kita, Fabio, dahil napatunayan mo na kaya mo pang magbago. Pinili mong ipaglaban ang inyong baryo kahit wala kang kapangyarihan at kahit kapalit nun ay ang iyong sariling buhay. Dahil sa iyong tapang at kabayanihan, ay nagdesisyon akong ibalik na ang kapangyarihan mo. Ang hawak mong bato ay ang mutya ng bulkan. Simula ngayon, ay diyan na magmumula ang iyong lakas. Isa yan sa pinakamakapangyarihang yaman ng kalikasan. Simula sa gabing ito, ikaw na ang magiging tagapangalaga ng mutya ng bulkan. Ama, hindi ko po alam kung paano po kayo pasasalamatan. Marami ako nagawang pagkakamali at labis ako nabulag ng kapangyarihan at naging mapagmataas ako. Pero hindi ko na po hahayaang maulit yon. Nangangako po ako sa inyo, Ama, na gagamitin ko po ang kapangyarihang ito para sa kabutihan. Ipaglalaban ko po ang aming baryo laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Tahimik siyang tinignan ni Adlaw. Maya-maya ay ipinatong nito ang isa nitong kamay sa balikat ni Fabio. O aking anak, ipinagmamalaki kita. Matapos yun, ay mahigpit na niyakap ni Adlaw si Fabio. Sa unang pagkakataon, ay naramdaman ni Fabio ang tunay na init ng yakap ng isang ama. Tumulo ang luha niya, ngunit yun ay luha ng labis na kaligayahan. Bumalik ka na sa inyong baryo, Fabio. Huwag mong kalilimutan ang mga aral na iyong natutunan. Ang kayabangan at pagiging mapagmataas ay walang maidudulot na mabuti. Opo, Ama. Gagawin ko po ang lahat ng yon. Hindi ko na po hahayaan na muli akong lamunin ang aking kapangyarihan. Nangangako po ko sa inyo, Ama. Kumalas na si Adlaw sa pagkakayakap kay Fabio. Matapos niyang magpaalam sa kanyang ama, ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad pauwi sa bahay nila. Hindi na siya makapaghintay na muling mayakap ang kanyang ina at malaman nito na siya ay buhay pa. Sa puso ni Fabio ay bumuo siya ng isang pangako na mula sa gabing yon ay gagamitin niya sa tama ang kanyang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama na isang batala. Sa pagbabalik ni Fabio, nagulat lahat sa kanya dahil hindi inaasahan ng mga ito na siya ay buhay pa
matapos matabunan ng gumuhong naglalaki ang mga bato. Sa di kalayuan naman ay nakita siya na kanyang ina na si Aling Elvira at walang pagdadalawang isip na tumakbo ito pasalubong sa kanya. Parang bumagal ang oras ng tagpong yun hanggang sa naramdaman ni Fabio ang mahigpit na yakap ng kanyang ina. Nagpasalamat ito sa Diyos dahil ligtas at buhay ang kanyang anak. Sa isip din ito ay lihim itong nagpasalamat sa ama ni Fabio na isang bathala dahil alam nito na hindi pinabayaan ni Adlaw ang kanyang anak na mapahamak. Nagdiwang ang mga tao at binigyan ng pagkilala si Fabio sa kanyang kabayanihan. Si Fabio naman ay humingi ng tawad sa mga tao, lalong-lalo na kay Mang Temyong at kay Kapitan Manuel dahil sa mga nagawa niyang labis na kahambugan at pagiging makasarili. Nangako rin siya sa mga ito na ipagtatanggol niya ang buong baryo sa abot ng kanyang makakaya at gagamitin niya lamang sa tama ang pagiging anak niya ng bathala na walang hinihingi na kabayaran. Magmula noon, nabuhay ng payapa ang mga tao sa baryo at naniniwala sila na sa pamamagitan ni Fabio ay walang aswang ang magtatangka muli na sumalakay sa kanilang baryo. Ngunit kung meron man, ay malaki rin ang kanilang tiwala na hanggat naririyan si Fabio at ang mutya ng bulkan na ipinagkaloob ng ama niyang bathala, ay walang kahit na anong puwersa ng kadiliman ang maaaring maghasik muli ng takot sa pinakamamahal nilang bayan.